Nahihirapan ka bang mag-freehand drawing? Hindi ba pantay ang facial features sa drawing mo? Kung ganon, para sa iyo ang video na to. Sa video natin ngayon, gagawa tayo ng isang portrait sketch gamit ang Loomis method. Tara, simulan natin. Una nating step sa Loomis method ay ang paggawa ng isang bilog. Ayos lang kahit hindi ito perfect circle, basta pantay ang height at width nito. Sunod naman ay ang paggawa ng pangalawang bilog na ilalagay natin sa side. Kung mapapansin nyo, pa-oval ang nagawa nating bilog dahil hindi fully side view ang ating reference. Pagkatapos, maglagay naman tayo ng perpendicular lines dito. Ang anggulo ng pahalang na linya ay nakabase sa posisyon ng tenga at dulo ng kilay. Sunod, maglagay tayo ng tatlong parallel lines mula sa taas ng bilog, sa gitna, at sa baba. At isa pa na mayroong kaparehong distance. Sunod, maglagay tayo ng isang pahabang linya na magsisilbing gitna ng mukha ng ating reference. Pagdugsungin natin ang dulo ng linyang ito sa dulo ng pangalawang bilog na ginawa natin. Ang linyang ito ay ang jawline ng ating reference. Idugsong lang natin ang leeg at halos tapos na tayo sa ating head structure. Ito ang basic head structure based sa angle ng ating reference. Makikita nyo sa screen ang basic proportions na pwede nating maging guide sa pag-locate ng facial features ng isang tao. Ang proportions na ito ay guide lamang at maaari pa rin nating itong i-adjust para maguhit natin ang reference ng mas accurate. Dahil tapos na tayo sa head structure, pwede na nating iguhit ang facial features. Sa pagdrawing ng mga features, pwede ka magsimula kahit saan. Depende ito sa trip mo o sa mastery mo sa pagguhit. Tandaan, mahalagang wag muna maglagay ng masyadong detalye sa bawat features at gumawa muna ng rough sketch o basic figures na pwede mong sundan kapag maglalagay ka na ng mas maliliit na detalye. Sa paggawa ng mga figures na susundan mo sa paglagay ng mga detalye sa facial features, maaari kang gumamit ng mas mababang grade na lapis o di kaya pwede mong gaanan ang pressure sa lapis na ginagamit mo. Kung mapapansin nyo, mas iniitiman ko ang pag-apply ng lapis sa mga parts na masasabing maitim talaga. Ito ay gaya ng kilay, pilik mata, iris, butas sa ilong at iba pa. Kung gusto nyo gumawa ako ng separate video about sa pagdrawing ng mga facial features, i-comment nyo lamang ito sa baba. Sa mga expert sa paggamit ng method na to na nanonood sa video natin ngayon, pwede nyong i-comment sa baba kung meron akong mga detalye na hindi nasabi o kaya naman may gusto kayong i-correct sa impormasyon na nasa video na to. Dahil patapos na tayo sa ating rough sketch, pwede na nating simulan ang paglagay ng mga detalye sa ating drawing. Kung nandito ka pa sa video na to, maraming salamat sa panonood. Diyan ka muna at bibilisan na natin.
Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong mga katanungan about sa drawing, pwede nyo itong i-comment sa baba o pwede nating gawan ito ng separate video. Hanggang sa muli, paalam!